Mga mahal na kapatid, tayo po una sa lahat ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli niya tayong tinipon upang muling tumanggap ng kanyang mga katotohanan. Nang lalangin po ng Diyos ang unang tao na si Adan ay ang Diyos mismo ang nakakita at nagsabing hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Kaya ipinasya ng Diyos na lumalang ng makakasama ng unang tao. Kaya ang Diyos mismo, mga kapatid, hindi labag sa kanyang kalooban na ang tao ay magkaroon ng makakasama o kanyang makakatuwang. Yung kasabihan na no man is an island ay inilalarawan ang mahirap na kalagayan ng tao kapag ka siya ay namumuhay na mag-isa. Kaya ang tao ay palakaibigan. Gahanap siya ng kanyang makakasama, gahanap siya ng kanyang mapapangasawa, gahanap siya ng mga taong tutulong. At sabihin pa natin na magdudulot sa kanya ng tagumpay dito sa mundo. Subalit, batid din natin ang katotohanan, mga kapatid, na bagamat tayo ay mayroong mga kakilala, mayroong mga kaibigan na maaaring tumulong at magmalasakit sa atin, subalit may mga pagkakataon na yung mga taong inaasahan natin na tutulong sa atin ay walang kapasidad, walang kakayahan na tumulong sa atin. Hindi lahat ng panahon ay nakakatulong sila sa atin. At meron din namang pagkakataon na bagamat meron silang kapasidad na tumulong at magmalasakit sa atin, ang tanong ay gusto ba nilang gawin ito? Kaya simulan natin ang pag-aaral sa katanungan na sino kung kayo ang tanging makapagmamalasakit, makatutulong sa atin lalo na sa panahon ng ating mga pangangailangan. Simulan natin ang pagbasa dito sa unang Pedro sa 5, sa 1 hanggang 7. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Sino po kung gayon ang tanging makapagmamalasakit at makatutulong sa atin lalo na sa panahon ng ating pangangailangan? Mga kapatid, walang iba kundi ang Diyos. Maliwanag po ang nakasulat sa ating binasa na ang sabi, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Bakit po? Sapagkat Siya, ang Diyos ang tinutukoy, ay nagmamalasakit sa atin. Subalit, nangangahulugan po ba, mga kapatid, na wala na tayong gagawin? Basta na lang ipagkakatiwala natin sa Diyos ang ating mga alalahanin, ang ating mga pangangailangan? Sino kaya ang tiyak na makapagkakatiwala sa ating Panginoon Diyos? Sino ang tiyak na makapagkakatiwala na tutulungan ng Diyos? Dinggin natin ang sagot dito sa Aklat ng Mga Awit sa 37:4 hanggang 5 sa salita ng Diyos na salin. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo
ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Sino po ang makapagtitiwala sa Diyos na tiyak na tutulungan? Walang iba kundi yung nagtitiwalang lubos sa magagawa ng Diyos o sa kapangyarihan ng Diyos. Wala siyang alinlangan sa magagawa ng Diyos sa buhay niya. Ang isa pang katangian ng tunay na tutulungan at ipagmamalasakit ng Diyos, ang sabi sa talata ay sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. Ibig sabihin nun ay yung paglilingkod niya sa Diyos, patuloy, yung pag-asa niya sa Diyos, sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay, ay lubos ang kanyang pananalig at wala siyang pag-aalinlangan. Ano ang matatamo ng mga tunay na nagtitiwala at umaasa sa kapangyarihan ng Diyos o sa magagawa ng Diyos sa kanila? Ang sabi po sa talata ay magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Bakit po kaya hindi tayo dapat na mag-alinlangan kundi lubos na manalig na ang Diyos ay tutulungan tayo, ipagmamalasakit tayo? Basahin natin ang sagot dito po sa Mateo sa 6:25 hanggang 30. Dito po sa ang salita ng Diyos na salin ng Biblia. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakanin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Di sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila naghahabi, ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya? Ang tanong natin bakit hindi tayo dapat na mag-alinlangan? Kundi lubos tayong manalig na ang Diyos ay tutulungan tayo, na ang Diyos ay ipagmamalasakit tayo kung lubos tayong magtiwala sa Kanya. Sapagkat binigyang diin ng ating Panginoong Kristo, ng ating tagapagligtas, ang sabi niya, kung binigyan kayo ng buhay ng Diyos, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at suotin o pananamit. Maliwanag Sabi, sigurado. Katumbas, tiyak. Kaya, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mag-alinlangan.
Ano pa ang binigyang diin ng ating Panginoong Kristo? Kaya hindi tayo dapat na mag-aalinlangan anong ating kakainin, ano ang ating susuotin. Sabi pa niya, ba't kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Kung dinadamtanan niya ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon pero sa kinabukasan ay susunugin o igagatong, eh kayo pa kaya? Mas mahalaga tayo, mga kapatid, kaysa sa mga ibon, kaysa sa mga damo sa parang, ay lalo tayong tutulungan at ipagmamalasakit ng Diyos. Kaya huwag tayong lubos na magtiwala, umasa sa magagawa ng tao sa atin. Tandaan nating palagi, mga kapatid, yung tao, yung ating kapwa-tao, eh may limitasyon ang magagawa. Pero, sa Diyos kaya, may limitasyon kaya ang magagawa ng Diyos para sa kanyang mga hinirang? Marcos sa 10:27, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo, mga kapatid. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Mga kapatid, sa palatayanan natin yan. Ang sabi ng ating tagapagligtas, hindi ito magagawa ng tao. Pero sa Diyos, ang sabi niya, lahat magagawa ng Diyos. Kaya, kapatid, ano ba ang pangangailangan mo? Ano ba ang kahirapan mo? Ano ba kahilingan mo sa Panginoon Diyos? Ilapit mo sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat, sapagkat lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. Balik tayo doon sa isang katanungan natin kanina na wala na pa tayong gagawin. Basta magtitiwala, ihintayin na lang natin yung tulong at pagmamalasakit ng Diyos. Ganun ba yun? Mabuti po basahin natin ang nakasulat dito sa Mateo 7:7 hanggang 11. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap ninyo at makikita ninyo. Kumato kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakatatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, sapat na ba tayo ay sumasampalataya na ang lahat ay magagawa ng Diyos? Maghihintay na lang tayo ng Kanyang tulong, ng Kanyang pagmamalasakit? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, humingi kayo, bibigyan kayo. Kumato kayo, pagbubuksan kayo. Kayo ngang masasama eh, ang sabi ng Biblia. Kayo ngang masasama eh. Pagka humingi ang inyong mga anak, marunong kayong magbigay ng mabuti sa kanila. Ang Diyos pa kaya? Ano ang patotoo ng Biblia ng ating tagapagligtas tungkol
sa pangako ng Diyos sa mga anak niya, lalo na pagka humingi sila ng tulong, humingi sila ng pagpapala. Ang sabi sa talata, ibibigay ng Diyos ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Paano ba tayo nakapagpapakilala ng kahilingan natin sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin? Maaari pong may magsabi, ay nananalangin po ako. Marunong po akong manalangin. Pero bakit hindi ko po tinatanggap yung aking mga panalangin, yung aking mga kahilingan? Baka po hindi kayang gawin ng Diyos. Tama po ba yun? Anong dahilan? Bakit may mga nananalangin pero hindi tumatanggap ng kanilang mga kahilingan? Alamin natin. Sa 59, ang talata po ay 2. Aklat ng Isayas. Ganito ang pahayag. Ngunit ang o kasalanan mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya rin dahilan sa paglalayo ninyo. Nananalangin po ako. Bakit hindi ko tinatanggap ang tulong at malasakit ng Diyos? Ang sagot, ang kasalanan mo, ang dahilan kaya hindi ka marinig ng Diyos. Hindi dahil sa hindi kayang gawin ng Diyos o hindi kayang ipagkaloob ng Diyos ang kahilingan mo. Ang dahilan kaya hindi natatanggap ng iba ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga kahilingan, ang sabi ng Biblia, sapagkat yung kasalanan mo. Ano po ba ang isang kasalanan na nagagawa ng mga lingkod ng Diyos? Pakinggan natin. Dito sa aklat ng Malakias sa 3:7, ganito po ang pahayag. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin, manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Itinatanong ninyo, ano ang dapat naming gawin upang makapanumbalik sa iyo? Ano po ang isang kasalanan na nagagawa ng mga lingkod ng Diyos? Kaya kahit na marunong silang manalangin, sumasampalataya na magagawa ng Diyos, ay hindi nila natatanggap ang sagot sa kanilang mga dalangin. Ano ang isang kasalanan na nagagawa nila? Ang sabi ng Diyos, tumalikod kayo sa akin, tumalikod kayo sa aking mga kautusan. Mga kapatid, mahalaga yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Mahalaga yung pananampalataya, yung pananalig sa mga aral na tinanggap natin mula sa mga tunay na sinugo. Wala po sana sa atin nagagawin yung talikuran ng aral. Wala sanang magtataksil sa aral. Wala sanang tatalikod sa aral at sa Diyos. Hindi dahil sa nangyari ito sa iglesia, nabago na ang salita ng Diyos. Hindi dahil sa dumadaan tayo sa pagsubok ngayon, wala nang bisa ang mga aral ng Diyos. Hindi po. Yung doktrina, panindiganan natin yan. Diyan tayo manghawak. Diyan natin
ibatay ang ating pamumuhay sapagkat yan ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. At habang naglalakbay tayo patungo sa kaligtasan, diyan dadaloy ang pagtulong, ang biyaya at pagmamalasakit ng Diyos. Paano yung mga nagkulang, nagkasala? Paano yung nakagawa ng paglabag sa mga kautusan ng Diyos? Wala na ba silang pagkakataon para ang pagtingin ng Diyos sa kanila ay manumbalik? Ang sabi ng Diyos manumbalik kayo sa akin. Pero doon sa talatang ating binasa, anong sabi ng ibang mga lingkod ng Diyos? Paano kami makapanunumbalik sa iyo? Basahin natin ang sagot. Paano ang panunumbalik sa Diyos? Isayas, sa 1:18 hanggang 20. Hali kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Paano ang wastong panunumbalik sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, kung kayo'y susunod, pasasaganain ko ang inyong lupain. Ano bang katumbas ng pasasaganain ko kayo? Pagpapalain, tutulungan, ipagmamalasakit. Kaya mga kapatid, kung ang Diyos ay nasa panig natin, hindi tayo mabibigo sa buhay na ito, sa buhay na darating. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sapagkat sumusunod tayo sa Kanya, yung pagsunod natin sa mga utos niya, yun ang katunayang tapat tayo sa Kanya, yun ang katunayang nakikilala natin siya, yun ang katunayang iniibig natin siya. Pagka sumusunod tayo, di tayo pababayaan ng Diyos. Higit sa lahat, pagka tayo na malaging masunurin sa Diyos, hindi tayo mamamatay. Ibig sabihin hindi tayo mapapahamak sa araw ng paghukom. Hindi tayo mabubulid sa kamatayang walang hanggan, kundi mabubuhay tayo, maliligtas tayo. Kaya inihiling, tinadalangin natin sa Diyos na yung mga taong humiwalay sa kautusan, humiwalay sa Diyos, yung mga taong patuloy na sinasalaula ang iglesia, sana'y kahabagan pa sila ng Diyos, makapanumbalik sila sa Diyos. Sapagkat kung hindi sila manunumbalik, hindi sila magbabagong buhay, hindi sila maliligtas. At sa buhay na ito ay hindi nila kailanman matitikman ang pagtulong at pagmamalasakit ng Diyos. Kaya mga kapatid, inuulit namin sa inyo, saan man kayo naroroon, mamuhay kayo ng ayon sa araw. May nakakakita man sa atin o wala, lalo na ngayon, sa pagsubok na ito ng ating pananampalataya. Mabuhay tayo ng ayon sa katuwiran. Mga magulang, gawin ninyo ang lahat ng inyong magagawa para ninyong mga anak ay masubaybayan ninyo,
maakay ninyo sa pagsunod sa pagmamalasakit, sa pagdakila sa mga kautusan ng Diyos kagaya ng ginawa ng marami sa inyo. Hindi kayo papayag na sa yugtong ito ng ating paglalakbay, ang mga anak ninyo ay mawawala ng tiwala sa Diyos. Hindi nasasampalataya sa kanyang mga aral, mag-aasawa na ng mga taga-sanlibutan, gagawin na ang mga bagay na labag sa mga aral ng Diyos. Hindi. Hindi kayo papayag. At kayo higit sa lahat ang mag-aakay sa kanila sa matuwid na paglilingkod at mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sikapin natin na maisadsad natin sa hangganan ng paglilingkod na ito. Kung darating ang pagkakataon na ang buhay at lakas na ating taglay ay babawiin ng Diyos sapagkat sa Kanya galing ito eh. Hilingin natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng magandang wakas. Ibig sabihin ay natapos ang ating buhay. Karapat dapat tayo sa pagmamana ng kaligtasan. Sabihin natin sa Diyos na itulad tayo sa ating mga magulang na nauna na sa ating na nakita natin kung paano sila naging tapat sa paglilingkod. Matulad tayo doon sa mga mahal natin sa buhay, doon sa mga kakilala natin na pinapagpahinga ng Panginoon Diyos pero nagpahinga sila. Nakita natin na malaging tapat sa mga paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Nawa po makarating tayong lahat sa kaligtasan. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo at tayo pananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Habang nakikinig kami sa iyong mga katotohanan, naalaala namin ang mga ginawa mo sa aming buhay nang dumaan kami sa mga pagsubok ng aming pananampalataya. Nahayag ka sa aming buhay. Hindi mo kami pinabayaan. Tinulungan mo kami. Tinaguyod mo kami sa araw-araw. Ikaw, Ama, ang gumawa ng paraan. Kaya hanggang ngayon, naririto kami, naglilingkod sa iyo, patuloy na nakasasamba. Inihiling namin, O Diyos, nawa po ang buhay na kaloob mo sa amin. Magugol namin higit sa lahat sa paglilingkod sa iyo, sa pagsunod sa iyong mga kalooban, hanggang sa marating na namin ang wakas. Wakas ba ng aming buhay o wakas ng mundong ito? Bago kami magpaalam sa iyo, tapusin ang panalangin ito. Iunat mo ang iyong kamay, Ama. Pagpalain mo ang iyong mga lingkod. Nadinig mo po ang kanilang mga panalangin. Inihabilin sa iyo ang mga pagsubok na kanilang dinaranas, ang mga suliranin nila sa buhay at ang kanilang mga pangangailangan. Gamitin mo po ang pagsambang ito makarating sa kanila ang sagot mo sa kanilang mga panalangin. Gumamit ka ng mga kasangkapan para ang biyaya mo makarating sa kanilang tahanan. Aman Diyos,
manatili sana ang aming pananalig na sa mga panahong halos wala nang magmalasakit at tumulong sa amin. Doon nahayag ang iyong kapangyarihan sapagkat ikaw ang dapat na malwalhati. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nangangako kami, Ama, habang kami may buhay at may lakas, pupurihin ka namin ang mga aral na tinanggap namin sa sugo at matapat na itinaguyod ng kapatid na Iranyo Manalo. Iingatan namin, pakamamahalin namin ito. Ito ang aming susundin hanggang sa aming kamatayan. Kung kami magkulang at magkasala, patawarin mo kami. Huwag mo po kaming itatakwil. Wala kaming paruroonan. Narito ang aming kaligtasan. Sa piling mo, narito ang aming kabanalan. Sino man ang may karamdaman, pagalingin mo po, Ama. Kung meron kang mga lingkod na liligaw ng landas, tapikin mo, makabalik sa iyo. Kamti ng iyong pagpapala at pagmamalasakit. Pagpalain mong mga anak ng mga lingkod mo, lalo na sa panahong ito. Ano man ang marating nila sa buhay na ito, Ama, huwag silang tatalikod sa iyo. Lubos ang aming pagsampalataya. Iginawad mo sa amin ang iyong basbas. Salamat sa aming mga pagsamba. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.